ibibigay ko sa kanila yung tulong. Pero ayoko na siyempre sabihin ko ni amount. Pero natulungan ko sila. Pinuntahan ko sila nung fiesta ng Santo Niño. And nakita ko yung dinonate ko doon. So masaya na ako na gano'n. Kahit walang pangalan, okay lang. Bantay Julina, bantay tulong. Ayon pa sa dalaga ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtulong hanggat makakaya niya. Kaya ako tumutulong kasi para sa sarili kong satisfaction eh. And bahala na lang kung magkaroon ako ng karma or wala, kung good karma or wala. Masaya. Parang yung feeling parang hindi masabihin, parang fulfilled ka na parang minsan nga naiiyak pa ako na parang nakatulong ako sa mga tao eh. Kasi sinishare ko lang naman sa kanila yung blessing ko. Ang walang tigil naman at tagabantay na may init na intriga, chika, Giagar Chitorena po nag-uulat para sa Christy Per Minute. Back to you, Tita Christy. Maraming salamat sa iyo kasamang Gia. Samantala mga kaibigan, Janice de Belen nanganak na. Kagabi naman po mga kaibigan ay maligayang sina Jan Estrada at Janice de Belen dahil ipinanganak na po ni Janice ang kanilang ika-4 na anak ni Jan Estrada, ang kauna-unahang anak na lalaki po nila bilang bunso, si Juan Antonio Emmanuel Yuan po ang palayaw ng bata at ito po ay tumitimbang ng 6.1 pounds. Ipinanganak po ni Janice ganap na alas 9:03 ng gabi sa Medical City. Kaya mga kaibigan, mula po sa Christy Per Minute, ang amin pong pagbati kina Jan Estrada at Janice de Belen. Samantala mga kaibigan, nude paintings ni Juan Carlos Castro ipinakita na. Pagkatapos naman po mga kaibigan ang fashion show kagabi sa Philippine Plaza, bilang tulong po para sa aming kaibigang si Hermie Francisco, ay ipinakita naman po ang nude paintings ni JC. JC? Kaya pinalabas ko na rin yung painting. Alam naman natin na ang mahal ng ticket namin, di ba? Saka unang-una, ang mahal ng ospital. Then, yun siguro ang gagamitin ko na yung may mga nag-sold na, may bumili na ng painting, yun ang i-apply ko ron sa kukulangin ng pera na pang namin kay Tito Hermie. Pagtapos kasi na itong day na ito, tatanggalin lahat ng painting. And then, yan, lalagay ko na sa kwarto ko lahat dyan. Ayoko na sanang ilibot yan. Tama na siguro dito. Maraming salamat sa JC sa ngalan na aming kaibigan at kasamang si Hermie Francisco. Ang lahat ng mga press people ay nagpapasalamat sa kagandahang loob na binigay mo kagabi, pati na sa manager mong si Jerome Pelgone. Samantala mga kaibigan, Marvin Agustin, bida na. Malapit na nga po nating mapanood mga kaibigan ng isang miniseries dito sa ABS-CBN kung saan mismong si Marvin Agustin ang bida. At ngayon nga po'y kumakalat ang balita na lagi raw pong pinagmamakaingay at kinukwento ni Ines Veneracion na nagustuhan daw po niya ang boys looks ng ating binata. Marvin? Kasi na talagang mega project talaga to, na talagang treated like a movie. Thankful ako, mas feeling ko dapat ako maging humble. Feeling ko dapat mas lalo akong magiging dedicated sa trabaho ko. Kasi hindi na biro eh. They're trusting me na, they're giving me na a series na talagang, ayun, na talagang, powerhouse. Masayang-masaya nga si Marvin sa kanyang bagong miniseries, pero mas lalo daw siyang sumaya nang malaman niyang feel daw siya ni Ines Veneracion. Oh, hindi ko alam yan ha. Ay Ines, mahirap. Baka mag-guide in loves ko. Nagkikita na kami before, nakakapagkwentuhan na kami. Nagkasama kami kasi nagkasabay. I was promoting noon na Magandang Hating Gabi. And yun, nagpo-promote din siya ng movie nila na, ano yun? Pagnanasa. So, may pagnanasa sa akin? Hindi naman siguro. Ang mahilig ding magnasa sa maiinit na chika at intriga, Lisa Andaya nag-uulat para sa Christy Per Minute. Back to you, Tita Christy. Richard, alam mo ba na nakita raw itong sina Antoinette Tos at Dingdong Dantes sa presko ng movie nila na magka-holding hands sa ilalim ng mesa? OG? Paano naman nakita yun? Nasa ilalim nga ng mesa. Nasilip nga, no? Diyos ko, deny pa ng deny Yun naman pala, HHUTT. Uy, OG, ang bastos-bastos mo talaga. Ano ka ba na? Anong bastos doon? HHUTT. Ibig sabihin, holding hands under the table. Naku, Richard, mabuti pa. Ilipat mo na nga yung TV at wala na dyan si DJ Mo. DJ mo rin. Alam mo, OG, kahit ganitong tanga ako, wala ka pa rin karapatan na murahin at yurakan ng pagkatao ko.
Hindi kita minumura, Richard. Anong pinagsasabi mo? DJ Mo, ibig sabihin, lumipat na nga dito sa DOS si DJ Mo. DJ ko? Alam mo, OG, DJ naman natin lahat yun Hindi ko lang DJ yun. O siya, sige na nga, Richard. DJ Mo, DJ ko, DJ nating lahat. Basta ang alam ko, nasa Cyberkada na siya na magsisimula na sa Monday, November 16. Teka, OG, kailan ba talaga? Monday o sa November 16? Sa Lunes! Lunes, pinahaba mo pa. Naku, alam mo, Richard, ikaw talaga. Teka, ano bang ginagawa mo dyan? HHUTT. Kasi nakakaigit si Antoinette at si Dingdong, di ba? Kaya magka-hold din ng kamay ko, Diyos ko, alam mo, Richard, HHUTT ka talaga. Ano yun? Diyos, hayop, ugok, tange! Ano masyadong maingay, OG? Bakit? Baka marinig ko. Good luck, DJ Mo. Maraming salamat sa iyo, kasamang Gia. At kagabi naman po mga kaibigan ay malapit ng magsarado ang kahabaan ng Tomas Morato dahil po sa maganda at napakamaraming artistang selebrasyon ng kaarawan ng aming kaibigang si Deo Endrenal. Panoorin po natin ang kasiyahan ito na ikinasisiya po ng mga press people dahil napakarami pong materyales. Narito po. Deo Endrenal nagdaos ng bonggang kaarawan. Kagabi ay umapos sa showbiz star at staff ang Cilantro Cafe Tomas Morato para makisaya sa birthday party ng isa sa mga big bosses ng ABS-CBN. Siyempre pa ay nandoon ang ilan sa mga kaibigan ni Deo tulad nina Philip Salvador at Chris Aquino, Martin Rivera, Edu Manzano, Richard Bonin, Michael Dimes at Gina Alahar, Lander at Regine Vera Perez, Princess Punsalan, Claudine Barreto, Agot Isidro, Jacqueline Jose, Aga Mulak, Richard Gomez at marami pang iba. Mula sa Christy Per Minute, happy birthday, Deo! Happy birthday uli sa'yo, Tito Deo. At maraming salamat sa lahat ng tulay at kailanman hindi mo kami binigyan ng pader. Samantala mga kaibigan, marami naman po ang naliligayahan dahil kayang-kaya pong balanse ng nag-iisang star for all seasons na si Mayor Vilma Santos Recto ang kanyang buhay. Pero ano-ano nga po kaya ang sikreto ni Ate V kung bakit niya napapanatili ang kanyang pagiging politiko, pagiging artista at pagiging may bahay? Silipin po natin yan mga kaibigan sa ating Secret Celebrity Mom of the Week. This portion is brought to you by Secret Deodorant. Del Bianco at ang Cyberkada John Pratt, Stefano Mori and Carlo Aquino. Magandang hapon sa inyong lahat. Doon muna sa mas nakakatanda sa inyong tatlo, kay Miguel saka kay Vanessa. Ikaw Vanessa, kasi nung kapapasok mo pa lang sa showbiz, ang naging setback mo, hindi ka marunong managalog, di ba? How did you do it? Nakakaroon ng Ingles, Sa kabila ng mga problema, nag-Ingles pa ako. Okay. Actually, ngayon, what I do is I try to get the script in advance. Gusto ko sagutin mo ako sa Tagalog. Para I can memorize it sa Tagalog. Gusto ko sagutin mo ako. I-translate natin sa Tagalog yon. Ang una kong ginawa... Okay. Ano yung una mong ginawa? Pinapakuhan ko ng script para I can memorize it before para the taping. kabisa mo siya. Yeah. Okay. At nagtagumpay ka naman. Oo. Oo, hindi naman yan naintindihan. Diba? At si Miguel naman, dati nagtatanong ka sa amin, Tita, kailan kaya ako suswertihin? Heto na ngayon, Miguel, sunod-sunod na. Anong feeling mo na mula noon sa pagtatanong mo, eto ka na? Nagpapasalamat po sa Star Cinema dahil ngayong taon nga na to dahil ang dami ko napasamang pelikula Magagandang proyekto. Opo. Kahit na pag ganun-ganun lang, pero at least po mga markado naman po yung nagagawa ko. Tama yon. At araw-araw ka pang nakikita sa commercial, di ba? Kung Salamat babanggitin, kung saan. Okay. At sa atin namang mga gwapong miyembro ng Cyberkada. Kasi John, Stefano, and Carlo, kayo pare-parehong gwapo, pare-parehong bagets. Pero isang araw, expecting nyo na baka mamaya may magsulat ng pro Carlo or pro Jan, maiiwan si Stefano. Hindi kaya maapektuhan ang pagkakaibigan ninyo ng mga intriga, Jan? Hindi naman po kasi solid friendship namin. Solid. Gano'n ka solid? As in tight? Opo. Okay. Bato. Ano? Bato po. Bato. Pero meron ako hindi nadidinig sa'yo ngayon. Kasi hindi kumpleto yun pag di mo... Yun. Yun. Di ba? Yun. Yun. Buti doon sa sa bata-bata, hindi mo sinabing, ang usok naman dito, iyon. Buti hindi mo sinabi yan, di ba? And Stefano, okay na ba sila ni Jan? Okay na ba tong dalawa para kay utol mong si Camille? Oh, bakit? Ako na may nakikinig lang sa mga chismis Totoo ba yun? Ewan ko po kay Camille. Pero sa palagay mo, bilang kapatid ni Camille, sino mas nararamdaman mong mas malapit sa puso ni Camille sa dalawa? Siya po.
Ako po. Hindi, parehas naman po. Siyempre, utol ka eh, di ba? Parehas naman po sila. Dalawa magiging boyfriend ni Hindi, Camille? yun po sabihin, yung friends. Yung limit ng friends. Dapat lang, dahil mga bata pa sila. Okay, thank you so much. Maraming salamat. Magbabalik po kami agad, mga kaibigan. Ama po pareho natin ngayong hapon to, sina Venus Varga, Vivora, si Roy at si George ng Roy George, yung kumanta ng Daya Daya, Ana Dizon, and of course, ang nag-iisang Miss Ay de las Alas. Magandang hapon sa inyo lahat. Ay, ikaw na uunahin ko. Siyempre. Muli mo na naman kaming patatawanin sa pamamagitan ng Respect Me. Sa Folk Arts Theaters. Oo. Anong mapapanood nating bago dyan, Ay? Marami kasi marami kaming production numbers ng mga guest ko. Sino-sino ang mga guests? Sina Ogie Alcacid, Arnel Ignacio, Alan Kay, Street Boy si Dessa, Okay, ang si dami. Rustum, si Randy. Oo. Sino pa ba? Si Kuledesma at si Rosana Roses. Okay, and may nakalimutan ka. Si April Boy. Si April Boy! Tama, alam na alam ko. Ikaw, ganyan, tabla ang balaban. Okay, may punchline ka, pero huwag mo nang sabihin. Okay, may papel ako. Okay, thank you, Ay. At check, natatawa kami dyan. Folk Arts Theater. Happy birthday sa'yo, Thank you, my bukas. friend. Happy birthday. 8 o'clock po, huwag niyo kakalimutan. Tickets, National Bookstore. Okay. Si Ana naman, kasi ang tagal mong nagpunta sa Japan, kumanta ka doon pabalik-balik. Bakit mas pinili mo ang ating bayan para dito ka mag-recording? Kasi po para may pakita ko rin naman sa lahat. Sa ating kababayan? Sa ating kababayan, yung aking naging kakayahan. Okay. Naging kakayahan mo pa rin yan hanggang ngayon, Yes. di ba? Si Ray Valera, ang composer ng song mo, Yes, di ba? yung career single ko po hanggang sa uli, si Mr. Ray Valera. Okay. Bali yung pinopromote ko po ngayon, yung my new single, Kung Ako'y Iibig Pang Muli, composed by Nonoy Tan. Okay, ang gagaling ng composers. Okay, thank you. Mula sa isang singers pa rin tayo, kay Roy at kay George. Sinong gumawa ng lyrics nung Daya Daya? Bali kami pong dalawa. Pakibigyan nyo nga kami ng dalawang linya, Roy and George. Daya, daya. Daya, daya. Mandaraya, wala naman sanang dayaan. Ano yun?